nipis ng kulay, wala na agad yun. Ito pa lang natapos. Sige, pwede na saan. Kami ay Team Hana. Sino ang asawa ni Hana? Sino ba yun? Elkana. Si Elkana. Elkana. Ano pa? Ano ba? May red. Nilagyan natin ng bunga. Sanas. Nangyari sa Kagaya lang na ano. cherry. Lagyan mo ng bunga kasi para namunga. Si Hana kasi namunga eh. Kaya may bunga din yung Cherry, puno. lagyan natin ng cherry. Kaya may bunga din yung puno natin kasi nga namunga si Hana. Kanyang pananalangin. Ganda sis. May ibon pa. Lagyan ng mga tuldok mamaya. Pawikan yan. Pawis. Pinaglaro. Pinaglaruan yung bala. Huwag kayo lalayo dito lang kayo. Lagyan mo siya ng bunga. Maghuli ka. Ito mamaya pa ako nasa bunga. Cherry. Ano yung mabungahan natin? Red. Lagyan ko ng red mamaya. Yung para mga bilog-bilog Berry lang tsaka pala buko. eh. No? Buko mo yan. Oo, buko yan. Oo. Nagdikit-dikit eh. Niyog yan eh, niyog. Ay, buko mo. Niyog yan Kulang isa, pa to. niyog. Kanyang ideas ng mga vlog. Doon ba din yun? Doon ba din yun? Magandaan talaga. Natin pagandahan ko. Sa atin po, pabungahan ko yan. Pero yung si Hana, di ba, mahal na mahal yan ni Elka. Opo. Kasi yung portion na ano, magandang meat binibigay sa kanya. Dalawa po kasi yung asawa. Dalawang asawa niya. Dalawa yung asawa ni Elka. Elka. Pero siya yung mas mahal. Pwede bunga tayo. Diyan ka din? Grupo mo yan? Wow, may paano sa kanila. Kota mo, pati yung likod nagamit na ni sister. Okay na po ba yung apple? Pwede na yan. Ano ba idea natin? Ito puro or dahon? Ano, namunga? Kailangan mamunga ni Hana magdaan. Kailangan
forma natin. Deborah, Hana tayo, Hana. Ana. Doon yung ipasarap. Dito ako. O, dito pa. Tama na kayo dyan. Wow, kasi may sobra. So number 1, sabihin ninyo lang sabay-sabay, 1, 2, 3, basa. As a Christian woman, I am concerned about a twofold purpose to my life. Okay, so merong twofold purpose ang ating buhay. Pakibasa ulit. What is my heavenly Father's purpose for me as his daughter, and for what purpose did he create me? Ayan. So na po, number 1, sabihin ninyo, kasi ito personal. 1, 2, 3. I am to be conformed to the image of Christ, Romans 8:29. So ang pangunahing purpose kung bakit nilikha tayo ng Panginoon ay nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. So Genesis chapter 1, verse 26 and 27. So nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang larawan. So bakit ang larawan ng Panginoon, ang imahe ng Panginoon ay nakurap? Parang sa computer. Diba? May mga tayo na ang computer na kukurap. Bakit? Kasi may virus. So, sa Genesis po, ang virus ay kasalanan. So, nakurap ang imahe at larawan ng Diyos dahil sa kasalanan pumasok. Kaya yung image, yung likeness ng Diyos ay nawala, nasira. Ngayon ang tanong, kaninong imahe at larawan ang sumasa mga taong nagkaroon ng virus o kasalanan? Kaninong imahe? Imahe pa ng Diyos o imahe sa kabila? Kapag ang tao ba ay nagkakasala, kaninong imahe siya? Sa kabila. Ha? Sa kabila? Siguro, alam naman nyo yun. Ano po? So dahil doon, ano po, dumating ang ating Panginoong Kristo para i-display ang alin? Yung image at saka yung likeness ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos, ang perfect image ng Diyos na ating dapat tubyakin. Kasi siya po ay nabuhay sa lupa na walang kasalanan, hindi nagkasala. So si Jesus Christ, ang modelo para maibalik yung likeness at saka yung image na nakurap dahil sa kasalanan. Okay. So ito po yung inyong paboritong verse. God knew his people in For advance. God knew, ang sabi dito, in advance, and He chose them to become like His Son. So pinili tayo ng Panginoon para, o nilikha tayo ng Panginoon para maging kalarawan ng kanyang anak. At alam niyo po ba, ang context nito, sa Romans 8:28, ito yung paborito ninyong verse. Ano yung Romans 8:28? Pag-decide? For God so loved the world. Bakit? Sige po. Sino ang mag-recite? Bakit tayo po? Tayo.
Tayo po, tayo. Sige po. All things Tayo po. Sige po, tayo. 1, 2, 3, tayo. Sige. 1,000 lang. according to his purpose. Kulang. So, meron pa sana akong makanta na 100 dito. Pasensya na kayo, lumipas na yun. So, all things work together for good to those who love God and those who are called according To His purpose. Paborito natin ito. Kapag dumaranas tayo ng pagsubok, ang sabihin natin, all things work together for good. Pero actually, yung verse na yan ay nakakabit sa verse na ito. Na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, masama man o mabuti, ano man ang sitwasyon sa buhay natin, nagkalakip-lakip siya. Para ano? Para tayo maihulma sa larawan at imahe ni Jesus Christ. Sir, ano po? So, ang sabi doon ni Pablo, when I was a child, I speak like a child. I understand like a child. But when I become a man or woman, I put away childish things. Ano po? Yun ang sabi ni Pablo. Gusto ng Panginoon na makilala natin sa isang malalim na pagkakilala. Bakit? Kasi kung hindi ka mature, tingnan nyo yung bata pag ginagawa ng laruan, anong reaksyon? Umiiyak. Kaya maraming iyakin sa atin. Maraming parang papaya. Kapag tinusok mo, Iyak. lalabas ang ganda. Bakit? Kasi balat papaya. Ang tawag ko sa iba, balat sibuyas. Tingnan nyo yung katabi mong balat sibuyas, mga tsura niya. Ano? So, ibig sabihin mga kapatid, kapag immature ka, madali kang magtampo, madali kang magdamdam. Kaya pagdating sa fellowship, saan na si sis? Bakit pinaya na kasama? Tampo. Bakit mo sa dito? Kasi pala, hindi nakamayan ng pastor. Nagtampo! Hindi dinapin ang kanya kasi nagtampo! At lalo na, hindi pinautang, nagtampo. Marami yan. Marami yan. Kaya mga kapatid, ang plano ng Panginoon sa atin, mag-grow tayo. Hindi naman, kahit unti-unti tayo lumalago. Bakit? Kapag mature ka, nagagamit ka. Amin naman? Kapag immature ka, hindi ka nagagamit ng Panginoon. So yung paglago natin, pagiging mature natin, hindi lamang para sa ating ikabubuti, kundi para sa ibubuti ng iba na nasa baba po natin.
Yes, yes. Ganda. Ang laki nung area na to. Ilang square meter kaya to? Psalm 23. Yan o. The Lord is my shepherd. Ang lawak ng lugar nila. Ito yung ano, may extension pa. May mga tanim din sila oh. Forest. Daming mga kapuno oh. Bayabas. Ba't nasan may kasama mo? Wala masakta magkayakap pa kayo. Yung nga palang ating nanay. May bunga o avocado ba to? Mag-vlog muna tayo. Hi guys, good morning. Wala po, may picture taking po. Bye! Hindi ka na ano, hindi ka na bibili. Number 1. Lakad kami ng lakad. Picture ko muna, Pek. Picture. Sana nakawaki na lang ako. Nang parang mas maganda ako pag nakawaki. Kaysa nakangiti. Ano kayang feeling pag ikaw may ari ng ganito ka na? Ay, ang sarap. Feeling mo kaya? Nakakapagod po maglinis. Hindi, kasi may ano eh. Alam mo yung maliit na bahay. Oh, yung daming kalamansi oh. Ito. Ang lawak ng lupain nila rito. Ang lawak ng lupain nila. Ang laki. Siguro ano na yan dyan? Creek. Mayroong ano. Oh, yan oh. Katubigan nga oh. Ito palang daw ang simula? Sa simula. Sabi po sa Mark 1:17, follow me and I will make you become teachers of men. Ngayon na, nung habang naglalakad tayo, napag-uusapan ng iba natin kasama. Yung bata sila, iba yung iniisip lang nila. Magkain, ganyan-ganyan. Pero sa simula pala ng ating journey bilang mga mananampalataya, ay pupot pala yung ating pupuntahan, yung gustong puntahan ng Lord, pupuntahan ng Lord sa atin. Amen. Amen. Maging ano, mamalakayan ng mga tao. Morning po. Amen. Tandaan lang po, kayo naman po maglalakad.
Amen po ba? Amen. Meron po sinasabi dito, start. Yan, basahin niyo po. Ito sinasabi dito. Stop trusting in yourself and your own good works, and start trusting in Christ alone for salvation. Alone. Alone. Sa kanya lang magtitiwala. Amen. Dapat turn away from everything. Thing the Bible calls sin. A. Attend the Tatanggalin natin sa sistema natin yung kasalanan. no. Attend small groups or personal discipleship And weekly worship services. services. Meron po. Bible study. Read and obey your Bible Bible Every day. Amen. Hindi lang siya babasahin. Weekly. Monthly. Weekly, hindi yung birthday lang. Everyday po. Yearly. Tapos, Tell others. About your new relationship with Christ. after na itong camp na to, i-dismiss niyo po yung mga nangyari sa inyo yun. Yes. Nagulo na po kayo. Mayroon kayong tatagarin ilog. Ayun po ba? Ako, may nagkakawal pa tayo. Magka-hiking pala tayo. Delikado yung naman siya. Opo. Tinagalog lang. Mas mahaba lang yung ayun. Ay, ang galing. Yung toilet pala pwede taniman. Yung toilet, may ano pa, may pataba pala yun, no? Pag ano pala, pag wala akong mataminan doon, yung anodoro ko doon sa kaya, pwede ko pataba pa. Ano pong significance na nakikita natin sa mga bayan? Ibig sabihin niyan, ano siya, nagagamit pa rin kahit ginamit na. Bukod po doon. Ano po ba yung significance? Anong kahalagahan? Ay, nako. Ang kalagahan kasi ng ball is sa bahay po natin dinudumihan. Nilalabasan Tinatago. ng mga galing sa ating Mga waste, lahat. At ngayon po nakikita natin mayroon po May siyang pakinabang. halamang tumutubo. So kung i-convert po natin sa buhay natin, yun pong mga marurumi sa buhay natin ay kailangan po natin ilabas. Tapon na. At ang ibabalik na sa atin ngayon, yung May mas pagtubo maganda po pa. ng ating buhay bilang Kristiyano. Yun, ganda nun. Praise God. Nakakalat po. Kalat lang po bilang po. Hindi lang isa yung purpose. Uy, marami silang sitaw. Marami nang nakuhang ano, itatanim naman nila yan. So dito tayo sa repentance, tapang 3. Pagsisisi. Yung mga bata tayo. Lagi, yung napag-uusapan nyo kanina bago tayo nagsimula. Di ba parang ano siya? Napansin nyo ba? Yung kwentuhan nyo kanina, yung bata pa lang tayo. Ito lang gusto natin. Oo nga po. Pero mayroon palang direksyon ng Lord na Correct. iniahanda sa atin. Ayan. Pero bago natin gawin, tinan po natin kung Acts 2:38. Pakibasa nga po. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Regalo tayo. Ang iniisip nating regalo dati, yung pagka-Pasko, bagong damit. Birthday. Sapatos. May mas mahigit pala doon. Yung Holy Spirit. Ayan po ba? So, anong susunod po? Repentance, grief, and fruit. So, pagsisisi. Lungkutan at ang bunga. Anong sabi sa 2 Corinthians? For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Amen. Ang sanlibutan po,
yung grief niya, yung kalungkutan niya, ang dulot niyan ay kamatayan talaga, di ba? Karamihan sa mga nai-stress. Mhm. May mga bansa po na konting problema lang, nagsusuicide na. Korea. Yes, Korea, yung sa Asia, di ba? Japan. Oo, kasi wala sila. Mababa lang yung score sa card o sa ano. Wala na, Sa suicide na. building. Suicide na. Kasi yung po yung Parang kulang. yung po yung bunga nung naiano ng worldly grief. Pero Mhm. ang sinasabi po dito yung godly grief po, kapag medyo nabigatan na tayo sa nangyayari sa ating mga buhay, Mhm. dinadala tayo sa pagsisisi. Yes. Yun po ang kaibahan po. Amen. Repentance and forgiveness. Ano po sabi sa 1 John 1:9? If We confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Sa pagko-confess po ng sin, hindi po pwedeng tahimik ka lang. Gumaganong ka lang. Ganito. bubulong. Hindi po ganon. Ang sinasabi po dyan, sinasabi po natin sa Diyos. Ang pinakamaganda po na halimbawa ng pagko-confess ng kasalanan, hanggat maaari, isa-isahin mo yung marirecall mong kasalanan na gawa mo. For example, pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako dahil naging sinungaling ako. Once na sinabi po natin yung word na sinungaling ako at ibigay natin sa Panginoon, wala na sa iyo yun. Mhm. Nasa paanan na po ng Diyos yun. Amen. Amen. Kumbaga, inilalagay mo sa Panginoon at yung, di ba, kahapon, ang sabi po, hugutin natin yung gusto natin hugutin. So, ito po, yung mga kasalanan na ilagay po natin sa paanan ng Diyos. Ano naman yung nakiisip po natin. So, kailangan natin sabihin para mawala talaga sa atin. Amen. Pagkabukas, magsinungaling uli. Wala na. Iba na yun. Iba na po ang tatay. Uli ka na tuto Sabi po, nun. iba na po yung tatay natin nun. Mamili na po tayo ng tatay. Sabi ng pastor, sino ba talagang ano mo? Sino ba talagang tatay? Sino ba talagang tatay mo? Ayun po. Sunod po. Importance. Kahalagahan ng pagpapatawad sa iba. Naku, kailangan kaya yan. Basahin po natin. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. 77 times natin patatawarin. Yung nagkasala sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Parang nagmamadali sila, no? 77 times. Amen po. So, hindi lang isang beses. Correct. 77 times. Pitong. Imagine mo ganun karami po. Mhm. Amen po. Ano po sila ito? Walang panghihinayang saan? 2 Corinthians 7:10. For godly grief produces repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Parehas din, no? Parehas lang. Dito, no? Mm. Sabihin po nun, walang regret po kapag Walang sayang. walang sayang yung gagawin po natin na hindi ng pagsisisi sa Diyos. Mhm. Amen. Amen. Siguro kayo naman ay patutunayan niyo sa inyong mga sarili. Ano po ang buhay niyo dati nung hindi niyo pa nakikilala ang Diyos? Yes. At ano ang buhay mo ngayon? Amen. Diba? Kayo na po makakasagot. Amen. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. So sinasabi po kay Peter ng ating Panginoon, dati po ang pangalan kasi niya ay Simon. Simon Peter. Amen. Amen. Pero nung nakilala niya ng Panginoon, binago na ng Lord. I Kasi meron na see. silang bagong relasyon ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa mga nag-encounter na po dito, or nag-spiritual retreat, di ba may part doon na binabago yung pangalan? Yes po. Yes po. Amen. Kasi yun na po yung bagong relasyon natin sa ating Panginoon. Gaya po ni Peter, ang sabi sa kanya, siya na yung Peter the Rock. The rock. Yan na po ang kanyang binigay ng Panginoon sa kanya. Na bagong pangalan. Kasi meron na siyang bagong relasyon sa Diyos. Mhm. Amen. So tayo, very unique din po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? So ano pa pong relasyon na sinasabi po diyan? Pangalawa, Friendship. friendship. Um, Ayan, ano sabi sa Proverbs? A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Amen. Mayroon Sino po talaga. yun?
Si Lord na, number one na ating kaibigan sa Closer lahat. than a brother. Yes. Amen. Bakit po mas closer po ba ang kapatid kaysa sa kaibigan? Bakit po nila nasabi? Sa personal experience niyo po. Iba kasi ang kaibigan eh. Kasi sa kapatid, kukontra ng kukontra yon. Pero yung kaibigan, nandun siya with her helping hand. Pero minsan ang kaibigan, piliin mo rin. Amen. Dapat piliin. Oo, Kasi piliin. sabi nga, sa sobrang dami mo, baka masira ka din eh. Oo nga. Amen po. Ruin nga, di ba? Pero etong mga kaibigan po natin na dito sa samahan po natin ngayon, sila po yung magdadala sa atin sa Maayos. Kayusan. hindi po tayo mangungunsinte. Mhm. Totoo po yun, minsan kasi sa kapatid natin, hindi nga tayo nakakapagsabi ng secret natin. Yes po. Kumukontra lang. Kumukontra. Oo, minsan binibenta ka pa sa nanay mo, may ganyan. Kaya pagkaibigan, pagtatakpan ka pa niyan eh. Oo nga Di ba? po. Minsan, friend, sabihin mo naman kay mama, nandito ako sa bahay mo, sinungaling ka. Di ba? Yeah. So, iba po yung kaibigan. Next po, pagsasamahan. Fellowship. Ano po yan? Do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Amen. Sabi po dyan, huwag kang Ay, makikisama sa mga mga- di mananampalataya. Yes, Kasi iba po amen. ang buhay nila. Yes. Sa kanila, okay lang na uminom. Pero Mhm. sa atin, pinatitigil na po tayong uminom. Amen. 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 Pinatitigil na po tayong magkasala. Yes. Sa kanila, okay lang. Amen. Hindi naman nila alam. Nope. Wala naman nakakakita. Sa atin, hindi na po ganyan. Kasi alam natin, nakikita lahat ni Lord. Amen. Po ba? Amen. So, iba na po yung ating pong dapat na pakikipag-fellowship. Mhm. Amen. Amen. Pipiliin na po natin, sabi niyo po kanina, mamimili na po tayo ngayon. Kasi Amen. piliin na po natin yung makakabuting kaibigan sa atin. Mhm. Amen. Alam ko marami kayong kaibigan. Lalo ang mga mother, mga nanay. Konting umpukan lang dyan, kaibigan nyo na po yung usap nyo. Hindi rin. Oo, makisama, tama. Sabi ni mother, makisama pero wag makisama. Totoo naman po, hindi naman po natin sila totally hihiwalayan. Amen. Kasi sila nga yung pupuntahan natin later on eh. Mhm. Sila yung i-witness natin. Amen po. Sila Amen. po yung dadalhin natin na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Amen. Pero huwag niyo masyadong tagalan. Kasi nga, minsan, nahahawa po tayo. Totoo po yun, ano niyo po? Mhm. Iba yung 2 o 3 araw na makasama mo isang tao na nagmumura, Naku. pang-apat nagmumura ka na din. Yes, ano ka? Mahina ang spiritual na buhay mo. Yung labi mo na nagsasalita kanina ng maayos, na kalooban na salita ng Panginoon, napapalitan ng iba yun. Napapalitan na po yun. Kasi nga, iba na po yung fellowship natin, ibang mga tao na yung kasama po natin. Again, hindi po Amen. natin sila iiwasan. Yes. Hindi na sila total tatalikuran. Amen po. Yeah, amen. Magiging mapili lang po tayo. Amen po ba? Amen. Sa mga taong pwedeng magbigay sa atin ng mga makakabuti para sa atin. Amen po. Amen. Ano pa pang relationship po natin sa pagsamba? Sa worship. Chapter 4. But the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Amen. Isa po ito sa hinahanap ng ating Panginoon sa atin after po tayong tumanggap sa Kanya. Hinahanap po talaga niya yung sasamba sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Sa espiritu at katotohanan. Mhm. Amen. Sa worship, hindi pwede pong pakisama nyo na lang po ako sa pagsamba ninyo. Hindi po pwede yun. Personal po yan eh. At ano niyo po, in spirit. Yes. Kung nasan ba ang spirit mo, humihiwalay ba yan? Hindi. Ay, Diba? sis, hindi ako makaka-attend sa ating worship service ngayon kasi may kailangan akong gawin. Kasama nyo na lang ako. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Hihiwalay ba yung spirito mo? Hihiwalay po yung papatay ka na. Yes. True. Amen. Amen. So sa worship, kasama ikaw mismo, yung katawan mo mismo, kailangan kasama po yan sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So hindi pwede siyang hiwalay. Amen. At ito ay hinahanap ng Diyos.
Mm. Sabi nga sa Psalms chapter 14, yung binasa kahapon, ang Diyos na nasa langit po siya, Mhm. tinatanaw niya yung mga tao dito sa lupa, tinitingnan niya kung meron pa mga taong hahanapin siya at sasamba. Kasi Amen. kinakabangan talaga ng Lord yan. Amen po ba? Amen. Kaya wag po natin sayangin yung kahiligan natin sa musika, wag natin sayangin. I-convert po natin sa worship ngayon yun. Mhm. Marami pong mga kanta na pang worship sa Panginoon. Yes, amen. Palitan na po natin yung mga worldly song. Mhm. Amen. Amen. Hindi ko kayang tanggap. Diba? Kakalimutan na po natin yung mga my way na yun. Marami na po namatay dyan sa my way na yan. Pusong bato. Yung pusong bato na yan, diba? Yung selos po. Mm. Sinasayo-sayo pa natin. Diba? Palitan po natin ng mga pagsambang awit. Last po, ano Amen. po sabi? Discipleship. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Isa po sa bagong relasyon po natin sa ating Panginoon I am the ay edge. pakikipagrelasyon din natin sa iba. Through discipleship. Through witnessing. Yes. Yun na po yung sinasabi ko sa kanina. I-chismis na po natin yung mabubuting nangyayari sa atin. Amen. Amen. Marites para kay Yung Kristo. Marites para kay Kristo. Amen. Yung tagline na yan, Marites para kay Kristo. Amen. At hindi lang po yun, tuturuan po natin sila kung ano yung mga natanggap natin mabuti. Amen. 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 Hindi dapat natin sinasarili yung mga mabuting nasa atin. Amen po ba? Yung nilalabas dapat yan. Amen. Sinishare dapat sa iba. Amen po. Amen. Meron ang tagline na makikita kayo sa mga restaurant, di ba? Mhm. Yung sabi ko, share a seat, win a friend. Yes. Amen. Upuan pa lang yun, ha? How much more po yung salita ng Diyos na sasabihin natin sa kanila Mhm. na maaaring magligtas sa kanila. Amen po ba? Amen. So, tandaan po natin, ito na yung bagong relasyon natin. Amen. Ito pa hanap ko yan. Para itapal. Ito nga pala. Tanim yan eh. Madali lang itanim. Sa Bisaya, kamantigi ang tawag niyan. Ano yata yan, may butong. Ano? Kamantigi. Sa amin, Ulasiman, Bicol. parang ganun. Yan, rangga ang tawag sa amin. Nagkaroon Naaabot lang ng kanyang mata. Sa pagkakataong yun, sinubukan kong pakawalan. At nagulat ako, mula umaga hanggang gabi, hindi siya lumulad. Alam niyo po, sa buhay ng tao, binigyan tayo ng Diyos ng karapatang lumayo. Subalit ang iniisip ng tao, siya ay nakakulong pa rin. Marami kagabi nakatanggap ng restoration. Amen po ba? Amen. Parang kukunti lang. Marami kagabi nakatanggap ng restoration. Pero ang tanong, pag alis mo, pag uwi mo sa bahay na yon, pinapalagay mo ba sa sarili mo na pinalaya ka ng Panginoon? Amen po ba? Hallelujah. At yung topic po na ating pag-uusapan, sabi po dyan, you are born to be a winner. Amen. Sino dito pinapagtagumpay na ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, maraming mga kananayan sinasabing, hindi ako po pwedeng maglingkod sa Panginoon kasi nanay na ako. Tama po ba? Pag ini-encourage mong manguna sa ministry, ang unang dahilan ng mga nanay, walang magbabantay sa anak. Pero alam mo po ba na ikaw ay pinili at tinawag ng Diyos, walang paki si Lord kung may anak ka na o wala. Ang gusto ni Lord, gamitin ka niya. Amen. Amen? Amen Amen. po ba? Hindi issue sa Panginoon kung may edad na tayo, kung bata pa tayo, ang gusto ng Panginoon, papagtagumpayin ka niya. Amen? Kaya yung pamagat po ng ating pag-aaralan, sabi po rito, hindi ka basta minsan ginadjust lang yung nanay eh. Pero hindi ka basta nanay lang. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, hindi ako basta nanay lang. Hindi ako basta nanay lang. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kami isinasama sa parada ng talumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya,
At sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Matagal na nga po pinagpala ng Diyos ang Kanyang mga salita mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kung papaanong nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay lumalakad sa katagumpayan niya. Amen. Amen po ba? Pastor, hindi ko po kayang magtagumpay. May edad na po ako. Pastor, hindi ko po kayang magtagumpay. Marami po akong ginagawa. Pastor, hindi ko po kayang maglingkod sa Lord. Sobrang busy ko. Pero alam niyo po, isang bagay na natutunan ko sa Panginoon, sa oras na kailangan mo ang Panginoon, sa oras na gusto mong maglingkod sa Panginoon, anumang meron sa sitwasyon ng iyong buhay, kayang hawiin ng Diyos ang lahat ng yun, makapaglingkod ka lang sa Kanya. Amen? Pwede ba natin palakpakan doon si Lord? Wala na pong penalty yan. Amen? Dahil sabi po ng Pilipos,